Sa tahanan ni Kunon, nakatanggap ang kanyang mga magulang ng liham mula kay Ringo na nagsasabing nakapasa si Kunon sa entrance exam at naitalaga sa advanced class. Labis ang kanilang pagmamataas sa kanyang tagumpay, ngunit habang binabasa pa nila ang sulat, nabanggit din ni Ringo na medyo nasobrahan si Kunon sa pagsusulit at napantahan ng dugo ang damuhan. Agad nagalit ang kanyang ama, hindi makapaniwalang nagdulot si Kunon ng gulo sa unang araw pa lamang. Nais niyang putulan ito ng allowance sa loob ng 1 buwan bilang parusa. Ngunit lumabas na hindi naman pinapayagan ang mga nasa advanced class na tumanggap ng allowance, kaya wala ring epekto iyon. Nang marinig ito ng mga estudyante sa advanced class, nabahala sila dahil hindi nila alam na inaasahan silang kumita para sa sarili. Lalo na si Reyes, na tumayo at nagsabing hindi ito katanggap-tanggap. Tinanong siya ni Sof kung ano ang problema. Ipinaliwanag niya na naparito siya upang magsaliksik ng mahika at wala siyang oras para isipin kung paano bubuhayin ang sarili. Dagdag pa ni Sof, layunin ng akademya na hubugin sila bilang mga namungunang mahiko. Naniniwala siyang kung hindi sila matututong kumita ng mag-isa, hindi sila magiging tunay na top tier, kaya ipinatupad ang patakarang ito. Malaking suliranin nito para kay Reyes dahil umaabot sa 1.5 milyon kada buwan ang kanyang gastusin. Bukod pa rito, pinapasahod niya ang 2 niyang katulong na nagsisilbing bodyguard. Wala siyang ideya kung paano niya ito haharapin. Pagkaraan, dinala silang lahat sa kani-kanilang pribadong laboratorio para sa pananaliksik. Dahil kakabalita lamang kay Ray na halos wala na siyang pera, kinakabahan siyang nagtanong kay Safi kung may bayad ang paggamit ng lugar. Ipinaliwanag ni Safi na libre ang laboratorio para sa bawat isa, ngunit kailangan nilang sagutin mula sa sariling bulsa ang lahat ng materyales sa pananaliksik. Malaya rin silang magtrabaho o magpabeya, ngunit kung kulang ang makuhang credit sa pagtatapos ng semestre, may baba sila sa regular class. Nakukuha ang credit sa mga tagumpay na kinikilala ng propesor. Kaya binati sila ni Safi ng swerte sa pag-aaral dahil magiging mabigat ito. Ngunit kampante si Kunon. Malaki na ang kinikita niyang royalty mula sa mga publikasyon nila ni Zian, at kung kulangin man, maaari siyang kumita bilang magic engineer. Tinanong niya si Reyes kung anong trabaho ang nais nito gamit ang mahika at inalok niya itong mag-usap habang nagde-dessert sa isang parfait shop, ngunit tinanggihan siya ni Reyes. Kinagabihan, nasa bahay si Kunon nang tawagin siya ni Ringo para kumain. Napansin niyang tila malungkot ito at tinanong kung bakit. Sinabi ni Kunon na nalulungkot siya dahil paulit-ulit siyang tinatanggihan ni Reyes. Pinayuhan siya ni Ringo na kung patuloy siyang tinatanggihan, matuto siyang tumigil dahil ang labis na pagpupumilit ay bastos at lalo lamang magtutulak palayo. Sinabi ni Kunon na nauunawaan niya. Pagkaraan, tinanong ni Ringo kung kakayanin niya ngayong kailangan na niyang kumita ng walang allowance. Alam ni Kunon ang ibig niyang ipahiwatig, kaya tiniyak niyang mababayaran pa rin niya ang sahod nito. Napanatag si Ringo. Samantala, hindi ganoon kaswerte si Reyes. Habang naghahapunan siya kasama ang kanyang mga katulong, nakumpirmang hindi siya maaaring tumanggap ng pera o pagkain mula sa pamilya. Dahil dito, gipit sila. Nahabag ang isa niyang katulong at nag-alok na magtrabaho muna ng walang sahod. Ikinatuwa iyon ni Reyes dahil mababawasan ang kanyang pasanin, ngunit agad din itong nagbawi sapagkat kailangan din niya ang kanyang sweldo. Karaniwan, kikita ang isang mahiko gamit ang sariling kapangyarihan. Ngunit wala niyon si Ray dahil tahasang ipinagbabawal ng simbahan na pagkakitaan niya ang hilang magic. Kaya wala siyang malapitan. Kinabukasan, halos kaladkarin ni Reyes ang sarili papasok sa akademya. Mukha siyang lupaypay matapos magdamag na mag-isip kung paano tutustusan ang gastusin. Habang naglalakad sa pasilyo, napansin niya ang mahabang pila sa harap ng laboratorio ni Kunon. Tinanong niya ang iba kung ano ang nangyayari. Sinabi nilang may bagong negosyo si Kunon at patok ito. Isang mukhang pagod na estudyante ang nagbayad para sa 60 minutong sleep session. Matapos irehistro, inihatid siya ni Kunon sa loob upang makapagpahinga. Sabik ang iba sa kanilang turno, ngunit limitado ang espasyo at puno na ang slots. Humingi siya ng paumanhin at sinabing maghintay pa ng 30 minuto ang susunod. Dahil sa ingay, napalapit sina Sof at Safi upang alamin ang nangyayari. Namangha sila sa takbo ng negosyo. Tinanong ni Sof si Kunon kung ano ang sistema niya. Ipinaliwanag ni Kunon na isa itong sleep sanctuary.
Nilagyan niya ang lab ng 12 magic waterbed. Dahil sa labis na komportable ang mga ito, nakakakuha ng dekalidad na tulog ang mga estudyanteng pinahihirapan ng research-induced insomnia. Naisip niya ito dahil alam niyang kayang sirain ng matinding pananaliksik ang schedule ng tulog, kaya tiyak ang mga kliyente, bagamat kakaunti lang ang kayang tanggapin dahil sa limitadong espasyo. Matapos marinig ang paliwanag, maging si Soph ay nahikayat. Nangako siyang dadagdagan ang espasyo ng lab ni Kunon. Kapalit nito, hiniling niyang payagan ding magbayad ang mga propesor sa serbisyo dahil karamihan sa kanila ay kulang din sa tulog. Nahiya si Kunon na singilin ang mga guro, ngunit tiniyak ni Safi na walang problema sapagkat kusa silang magbabayad. Dahil dito, nakilala sa buong akademya ang negosyo ni Kunon. Pawang positibo ang puna ng mga kliyente sapagkat lumalabas silang sigla at sariwa ang pakiramdam. Dumami pa ang customer dahil sa magagandang rekomendasyon, kaya tuloy-tuloy ang kita niya. Ngunit may ilang estudyanteng tila nagmamasid sa kanya dahil siya ang alagad ni Zien. Kinagabihan, sa bahay ni Ray, naputulan sila ng magic kuryente dahil hindi niya nabayaran ang bayarin. Nagsimula siyang panghinaan ng loob, hindi akalaing ganoon kahirap ang buhay. Iminungkahi ng isa niyang katulong na kausapin ang mga propesor, ngunit nagawa na niya iyon. Pinayuhan lamang siyang humingi ng payo kay Kunon dahil mahusay ito sa negosyo. Ayaw niya sana, dahil tingin niya'y kakaiba si Kunon. Ngunit kung hindi siya kikita agad, mapipilitan siyang mabuhay sa tubig, sabaw, at hangin na parang sandwich. Kinabukasan, hinarap ni Ray si Kunon. Kahit labag sa loob, nakiusap siyang tulungan siya. Ayaw sana niyang humingi ng tulong dahil hindi niya alam kung ano ang maaaring kapalit. Ngunit tiniyak ni Kunon na hindi niya sasamantalahin ang kahinaan ng kaibigan. Maaaring humiling siya ng pabor balang araw, ngunit hindi ito magiging labis. Upang maiwasan ang maling akala, pinatawag niya si Safi bilang saksi sa kanilang usapan. Alam na ni Kunon na kailangan ni Reyes ng pera, kaya tinanong niya kung bakit hindi na lamang ito magbukas ng healing business, gayong maraming handang magbayad upang magpagamot ng kanilang mga sugat. Ngunit sinabi ni Reyes na hindi niya iyon pwedeng gawin dahil labag iyon sa batas ng simbahan, bawal gamitin ang banal na healing magic para sa sariling pakinabang. Dahil dito, pinag-isipan ni Kunon ng ibang opsyon at nabanggit na may ilang mananaliksik sa paaralan na handang magbayad para sa pagkolekta ng research data. Ngunit matagal matutunan iyon, lalo na sa desperadong sitwasyong pinansyal ni Reyes. Biglang naisip ni Kunon ng isang plano at tinanong si Reyes kung may pagbabawal sa paggamit ng purification magic para sa sariling kita. Walang nakasaad ang simbahan tungkol dito. Kaya iminungkahi ni Kunon na pwede silang magtulungan para gumawa ng magic item. Dito pumasok si Safi at pinayuhan si Kunon na maghinay-hinay. Naiintindihan niya ang hangarin ni Kunon na tulungan si Reyes, ngunit madalas maging komplikado ang dual ownership ng patent rights sa magic items, kaya kailangan pa ng maingat na plano. Sinabi ni Kunon na pwede niyang hayaan si Reyes ang manguna sa proyekto dahil kailangan niya ng pera ngayon, at pwede nilang ayusin ang detalye mamaya. Tinanong niya si Reyes kung sasama siya, at kahit wala masyadong pagpipilian, pumayag ito. Labis ang tuwa ni Kunon dahil sa wakas ay makaka-experiment siya sa magic ni Reyes. Humingi si Kunon ng tulong kay Professor Surya, isang instructor na may light attribute at kaibigan niya dahil nakinabang siya sa sleep business ni Kunon. Ipinagkaloob ni Professor Surya ang seed na hiniling ni Kunon. Nang buksan ni Kunon ang kahon, nagulat si Reyes nang makita ang shishila seeds. Shishila ay isang banal na halamang gamot at napakahalaga. Plano ni Kunon na itanim ito upang maibenta ni Reyes at kumita. Ngunit sinabi ni Reyes na imposible iyon dahil ang shishila seeds ay tumutubo lamang sa Holy Land. Gayunpaman, nag-research si Kunon at nalaman na ang Holy Land ay lupa na natural na may holy magic at purification magic. Kaya naisip niya na pwede nilang gayahin ang epekto gamit ang Holy Sanctum spell ni Reyes. Interesado rin si Sharia na makita kung gagana ito. Kaya nagtipon silang lahat habang inihahagis ni Reyes ang spell sa utos ni Kunon. Makalipas ang ilang sandali, bumuo ang isang barrier ng banal na liwanag sa paligid ng mga buto at nagsimulang tumubo. Labis ang tuwa ni Sharia at Kunon dahil matagumpay ang eksperimento. Agad na sinimulan ni Kunon na idokumento ang lahat ng natutunan niya sa magic ni Reyes, sa pagkakita sa kagalakan ni Kunon, napagtanto ni Reyes na lahat ng oras na inabala siya nito,
hindi ito nanliligaw, interesado lang talaga siyang eksperimento sa kanyang magic. Ngunit kalahating tama iyon, dahil kahit hindi romantikong interesado si Kunon, hindi niya pinalalampas ang pagkakataon na magpahiwatig ng flirty remarks. Habang nag-uulat, napansin niya na nakatitig sa kanya si Reyes at tinanong kung baka umiibig na ito sa kanya, ngunit mariing itinanggi ni Reyes. Napanatag si Kunon dahil nagtagumpay ang eksperimento, nangangahulugang hindi nasayang ang 1,000,000 puhunan niya. Tinanong ni Reyes kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag ni Surya na ang bawat shishila seed ay nagkakahalaga ng 200,000 dahil kailangan ng estudyante na bayaran ang research materials. Wala namang pera si Reyes. Kaya ginamit ni Kunon ng 1,000,000 sariling pera para pandohan ang eksperimento at plano niyang pabayaran siya ni Reyes mula sa benta ng gamot kung magiging matagumpay. Handa rin siyang tanggapin ang pagkalugi kung mabaygo ang eksperimento. Lubos ang pasasalamat ni Reyes sa tulong ni Kunon, kaya taimtim siyang nagpasalamat sa pag-aalaga nito. Ang susunod na hakbang ay gawing gamot ang halamang shishila. Tumulong si Sharia sa pagtuturo ng proseso, kasama ang tulong ni Kunon sa bubble magic. Nakaproduce sila ng ilang shishila pills. Pagkatapos, nilabas nila ito para ibenta. Tinulungan ni Kunon si Reyes na makakuha ng sales contract na 2,000,000 kada batch upang hindi na siya mag-alala tungkol sa pera. At upang ipagdiwang, nagpa siya si Kunon na yayain si Reyes at ang kanyang mga katulong sa tanghalian. Labis ang pasasalamat ng mga katulong kay Kunon dahil sa kanya, muling matatanggap nila ang sahod nila. Dahil halos nagugutom na sila nitong mga nakaraang araw, sinabi ni Kunon na pwede silang umorder ng kahit ano mula sa menu bilang simpleng kabutihan sa kanila. Ngunit ilang oras lang, si Kunon ay nawalan ng gana nang malaman na umabot sa 220,000 ang kabuoang halaga ng pagkain. Alam niyang sinabi niyang pwede silang umorder ng kahit ano, ngunit hindi niya inasahan na uumpisahan nilang umorder ng mamahaling alak. Tinanggap niya ito bilang aral upang mas maging maingat sa susunod na libreng alok. Habang papunta sa kanyang lab, napansin niya sina Hank at Rhea na nakatayo sa labas ng kanyang pinto. Tinanong niya kung ano ang kailangan nila at sinabi nilang nahihirapan rin sila sa paggamit ng kanilang magic para kumita. Umaasa silang matutulungan sila ni Kunon. Sa una, plano ni Kunon na hindi pansinin sila, ngunit halatang talagang kailangan nila ng tulong. Kaya sinabi niyang tutulungan niya sila kapalit ng pakikipagsubok sa kanya. Partikular, gusto niyang gamitin ni Hank ang fire magic para magluto ng bacon, at si Rhea naman ay gagamit ng wind magic para subukang lumipad. Samantala, sa sleep sanctuary ni Kunon, nagtagpo ang 3 babae na palihim na nagmamasid sa kanya at agad nilang napagtanto na pareho silang may interes kay Kunon, kaya hindi sila magkasundo.